At dahil nga po 1 week yung cancellation ng klase, syempre kailangan din naman natin pumunta sa school at silipin kung ano ba ang mga naganap. Charot. So ayan, tuwan-tuwa ako guys tuwing pupunta ko dito sa school at grabe, hindi talaga mawala sa routine ko na yung sisilip muna ako sa garden ko bago ako pumasok ng classroom. Kasi nga guys, tuwan-tuwa na ako sa mga tanim ko kasi ngayon meron na akong nakikitang improvement. Grabe, before wala. Kasi nga po, kalilipat ko lang nung iba niyan guys, tapos grabe namumukadkad yung mga dahon, nakakatuwa kasi late na dumating yung mga paso na in order ko sa orange up, tapos yung iba talaga is naitanim na sa lupa kasi kung doon pa rin sa punlaan ay baka na malanta kasi medyo nalalaki na sila. Kaya naman itong mga nakapaso po ay yung iba niyan karamihan ay talagang mga bagong lipat pa lang, pero grabe natuwa ako kasi nga po ay hindi ko man lang napansin na na-shock sila. Hindi ko man lang nakita na shock kasi nga po syempre nag-uulan din at talagang naman dahan-dahan lang tayo sa paglilipat, kasama dapat yung lupa para hindi nga talaga ma-shock sila. Ako yung nasa-shock sa kanila kasi ang bilis nilang magsilago. Grabe talaga kapag yung pandilig po ay yung tubig ulan. At kapag nga po talaga ako pupunta rin ngayon ay talagang dinadaanan kasi ng Joanne sa kanila at baka gustong sumama. So ayan, carry bells naman at nakakatawa, napakahusay ka ako naman Joanne magkakalkal ng lupa rin. Ikaw na girl, charot. So ayan, nag-decide na rin ako na kuhanin na tong mga talbos ng alugbati kasi naman kailangan na nilang magsanga para po mas marami pa yung talbos na ma-produce. Ano yun? So ayan, tinanggalan ko na siya ng talbos para magsanga na siya at mas lalo pang yumabong. Hindi ko nga alam guys, ba't ba ang lalaki ng dahon niya at kay tataba pa ng mga baging-baging yan. Kaya po nakakatawa eh. Ito yung time na talagang natutuwa ka kapag mag-aani ka na ng mga itinanim mo. Kaya sabi ko po sa inyo, bago ako pumasok talaga sa classroom ko, tuwing umaga, sisilipin ko muna yung garden ko. Tuwan-tuwa ako. So ayan, at dahil nga po rin nailipat naman na yan ng medyo ilang araw yung mga sa paso, ay naglalagay na kami siguro ng pataba. Pero guys, grabe talaga. Napansin na rin namin na yung mga kamatis namin at saka yung mga sili ay ibig-ibig ng mamulaklak kasi nga po may may nag-aano ng bulaklak, may lumalabas na. Doon nga po sa sili is meron na talaga. Hindi na ako mapi-fake news. Kasi talagang mukhang bulaklak na siya. Unlike doon sa kamatis namin, yung mga nasa dulo is hindi ko pa talaga masabi kung bulaklak ba yun o maliliit na dahon. Pero yung mga sili guys namin ay may mga bulaklak. Buti na lang guys, may mga magulang pa rin na nagdadala ng lupa at itong asawa ko ay nagdadala rin ng lupa din sa school para naman magamit namin kapag nga po itong mga paso ay kulang-kulang na sa lupa. Nagdadagdag po itong asawa ko. Yung lupa nga po na yan is yung lupang itim na doon nga po ni Rexan kinukuha sa malapit sa bahay namin doon sa DRT o diba talagang itim na lupa yung gusto ng asawa kong ilagay dito kasi mas mainam daw yun dito sa mga alaga naming gulay. Dahil na rin may mga lalagyan pang paso ng itong itim na lupa dahil ako nga po ay nag-order ulit sa orange up dahil po meron pa akong mga itatanim at meron pang nakapunla pa rin doon sa punlaan ko dito sa school. Tapos pagkaraan namin sa school ay dumiretso naman kami din sa bundok. Sa totoo lang guys, wala sa plano. Tinanong ko lang ng asawa ko kung aahon ba kami saglit. Ayun, umahon lang kami dun saglit, kumuha ng ibang pananim. Tapos sabi nga po ni Ma'am Joanne is itong mga gabi na to ay pwedeng ulamin. Oo naman. Talaga naman. So yung mga gabi nga po pala na yan ay karamihan ay tanim ni inay. Tapos yung iba naman po na malapit doon talaga sa sapa ay tumubo na lang. Napakasarap guys gulayin itong mga gabi na malapit dito sa sapa. Yung talagang panglaing dahil hindi nga po makati yung kanilang pag ginagawang ulam. Ako kasi guys, hindi ako marunong talaga magluto ng laing. Tsambahan, ganon. Minsan nga kapag po nagluluto ako ng laing, talagang binibilad ko pa yan at mas mainam daw po yung medyo tuyo-tuyo, ganon. So sabi nga ni Ma'am Jan ay hindi na nga po ito binilad noon. Pero binigyan nga po ako nila. Napakasarap noong naluto. The best. So ayun lang. Maraming salamat po sa panonood. See you sa next vlog. Paalam!